Mag-ina, pinaglalayo dahil sa bagong pag-ibig ni nanay. Hindi lang basta dahil hindi boto ang anak, kundi dahil sa isang maselang paratang. 8 years ago, nabiyuda si Nanay Andrea at naging ama't ina ng 3 anak. February 2009, inuwi ni nanay ang bago niyang pag-ibig, si Tatay Raul. At simula noon, hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga bata dito, lalo na ang panganay na si Cristel. November 2012, si Cristel nag-alsa balutan. Nakitira sa isang kabarkada. Wala akong alam kung bakit siya umalis. Ang masama pa noon, nung sinundo ko siya ng December kasi gusto ko buo kami ng Pasko. Ayaw niya sumama. Ang sabi niya sa akin, Mama, pagka gusto mong bumalik ako doon, paalisin mo si Chong Raul sa kanya, sa bahay. Si Cristel, nagmatigas at may inaming lihim. Sinabi ko kay nanay na may nangyari sa amin ni Chong Raul. Kaso nga, ang nangyari, ang sinasabi ko lang daw, dahilan para maghiwalay sila. Hindi siya naniniwala. Sinisira ko lang daw ang relasyon nila. Ang sakit! Mas naging matimbang ang bagong pag-ibig kesa sa katugo. Ama, sana maniwala ka na sa akin na ganun nga yung nangyari. Hindi naman ako gumagawa ng kwento lang para ganun magkahiwalay kayo. Alam naman po yan ni Chong Raul. Bakit hindi niya nasabihin? Hay! Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Sino ang dapat paniwalaan? Mabait naman sa akin yung si Chong Raul mo. Sabi niya, siyempre, wala kang man palagi sa bahay. Boyfriend niya lang yun, tas anak ako. Bakit ako pa yung lumalabas na masama? Anak, umuwi ka na sa bahay kasi hindi ako sanay na kulang tayo. Kung anong problema, sabi mo sa akin. Gusto ko lang buo kami pamilya sana. Maghanda na ang masinsinang harapan. Abangan! Pag-usapan! Personalan! Sa mga kwento, mga pangyayaring hindi inimbento. Baka naman sinisiraan mo lang. Yung dahil dati pa naman eh. Hindi ka naniwala. Si Kylie nga, sinabihan ka rin, hindi ka naniwala. Wala kang prueba eh. Hindi ako gumagawa ng kwento. Parang si ganito, ang sabi daw ay ganyan na nadinig ni ganito. Subukan mo munang pakinggan. Kung hindi inilatag ito ni Cristel at magbubulag-bulagan ka, nanay, meron ka pang pangalawang dalaga o Ulit na naman po. Nawala akong kamalay-malay. Kasi Ito. nag-alaga ko ng ahas sa bahay ko. Nakita ni ganito, nakasama mo si ganyan na asawa ni ganito. Huwag mo munang husgahan. ako po ang kausap ninyo. Ano po? Kasi kung magsisinungalingan po tayo dito, naglolokohan lang po tayo. Lagi mong tatandaan, walang hindi nagtataan sa mabuting usapan, pag hindi mo daanin sa personalan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jean Garcia para sa Personalan, ang unang hakbang. Bago po kami magsimula, gusto ko lang pong paalalahanan ang mga magulang na nanonood ngayon na maselan po ang laman ng masinsinang usapan natin ngayong gabi. Importante pong gabayan ang inyong mga anak na nanonood. Magkahiwalay na nagpasko ang mag-ina, inabutan na ng bagong taon ang hindi nila pagpansinan sa isa't isa. Si Cristel may maselang paratang sa amain. Si Nanay Andrea, pinagtatanggol naman ang bagong pag-ibig. Ang tanong, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Samantala, gusto ko munang malaman ang reaksyon ng ating celebrity Uzi na kasing daring ng mga magazine cover at roles niya sa TV ang say niya sa mga issue. Hello sa'yo, Ellen Adarna. Hi, Ellen! Hi! Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Welcome sa Personalan. Yes, thank you for having me here. Okay, so saan ka pinaka-naiintriga? Dito sa sitwasyon nila. Yung nanay, yung amain, at saka yung anak. Yung amain. Kasi parang hindi ko alam if nangyayari to before or nangyayari nung sila nasa mommy ng anak. Nako, ilalatag namin sa'yo lahat yan, Ellen. Ha? So, babalikan kita later, okay? So, unahin na natin si nanay, ano? 4 na taong byuda nang makahanap ng bagong pag-ibig noong 2008. Pero noong magsama sila noong 2009, hindi raw ito matanggap ng 3 niyang anak, lalo na ang panganay. Si Nanay Andrea, makipagpersonalan ka na po sa amin, Nanay Andrea. Nay, bakit po hindi matanggap ng 3 niyong anak ang inyong bagong pag-ibig na si Raul? Naging boyfriend ko na yun sa Raul. Sekreto po. Hindi nila alam.
naging boyfriend mo noong 2009, sikreto. Opo. Tapos nung dinaan ko lang sa biro na, nak, mag-aasawa na ako ulit, 5 ba kayo? Mm. Nagkibit-balikat lang po. Walang oo, walang hindi. Walang sagot ng maayos sa akin. Tapos yung pangalawa kong anak, nanghihirap lang sa akin yun. Ayaw talaga nila akong pag-asawahin. Ayaw ka nilang pag-asawahin Opo. ulit. Pero, lumaya si Cristel, yung panganay mo noong November. Bakit? Hindi ko po alam, ma'am. After 1 week po nung siyang lumayo, sinundo ko siya. Pilit ko siyang pauwiin sa bahay. Mm-mm. Hindi po siya humarap sa akin. So, nung November na lumayas yung anak mo, sinundo mo? Opo, sinundo ko siya. Nung December, pero hindi pa rin siya sumama sa'yo? November pa po, sinundo ko siya. Pero ang humarap yung kaibigan niya. Ayaw niyang umuwi sa bahay. Ayaw Ang niya sabi niya bumalik. sa akin. Ano, wala po ba siyang sinabi kung bakit siya umalis ng bahay Nabanggit po niya, ninyo? ma'am. Sige, uwi ako sa bahay kung gusto mo talagang umuwi ako. Pero palayasin mo yung chong sa bahay na yan. Si Chong Raul daw, Opo. paalisin sa bahay. Sabi ko, kung gusto bakit? niya Anong uwi. dahilan? Mm-mm. May nangyari po sa amin. Oh. May ginawa po sa akin yan. Nang pinilit ko siyang paaminin, bakit? Anong ginawa sa'yo? Oo. Sinaktan ka ba? Binugbog ka ba? Or ano pa man dapat mo sabihin? Oo. Wala na po siyang masagot sa akin. Iyak na lang siya ng iyak. Basta ang sabi lang niya, palayasin mo yan. Ang gulo po ng isip ko. Kung bakit ayaw mo umuwi ang anak ko, bakit anong ginawa ni Raul sa kanya? Oh, sige. So, siguro sa puntong ito, pagharapin na namin kayo ng anak nyo, hindi po ba, na hindi raw po uwi sa inyo hanggang nandoon si Raul. Handa ka na ba na makaharap ang anak mo para maliwanagan ito, no, Yes, Nay? ma'am. Yes, ma'am. Ha, Nanay Andrea? Sige, tawagin na natin si Cristel. Makipagpersonalan ka na sa amin. Cristel, magandang gabi sa'yo, Cristel. Cristel, narinig mo naman siguro yung mga sinabi ng nanay mo, no? Pero ang una kong tanong sa'yo, Cristel, bakit ka lumayas, Cristel? Hindi po kami okay ni Mama. Hindi kayo okay ni Mama. Paano hindi kayo okay ni Mama? Kasi di ba po ayaw ko kay Chong Raul. Mm-mm. Tapos sinabi naman po naming magkakapatid na ayaw namin kay Chong Raul. Pero ayaw So, ko hindi lang maniwala. ikaw, pati yung iba mong mga Opo, kapatid. si Kylie din po. Si Kylie din. At saka, Si Christopher po. si Christopher. Yung So, bunso tatlo namin. kayo magkakapatid. O, tapos, Wala po siyang sinabi. Parang wala siya narinig nung sinabi namin na ayaw namin kay Chong Raul eh. Cristel, ano ba ang sinabi mo nung sinundo ka ng nanay mo? Anong nangyari? Dahil iyak ka na daw ng iyak. After nun, hindi ka maintindihan ng nanay mo. Ano yung nangyari? Ginagalaw po ako ni Chong Raul. Baka naman sinisiraan mo lang. Yung dahil dati pa naman ayaw na nang may kasama ako sa bahay. Tagal ko na sinabi niya sa'yo, di ba ma? Hindi ka naniwala. Si Kylie nga sinabihan ka rin, hindi ka naniwala. Wala kang prueba Siyempre naman, anak, hindi ko naman... Kasi basta yun yung paniwalaan iniisip mo, ganun. sinisiraan ka namin. Paano mo Kasi mapatunayan? nung una mas si Chong Raul eh. Feeling ko nga mas mahal mo yun eh. Matagal na rin naman akong walang asawa, anak, di ba? Mahirap din naman Bakit pa kasi mag-isa. kailangan mag-asawa? Mahirap Eh, malalaki mag-isa sa naman na bahay. kami. Naghanap din ako ng kasama sa bahay. Alam mo naman yun. Nay, bakit hindi po kayo naniniwala sa anak ninyo Kasi po, na ma'am, ginalaw siya ni Raul? Kasi okay naman ang ano ni Raul sa akin. Okay naman yung trato niya sa amin. Wala naman akong napansin sa kanya. Ang kakaiba lang, nung nagsama kami bago, sa Diyos yung pasweet sa akin ngayon, nung lumabas yung pagka-lasinggero na niya. Hindi Cristel, naman natin ano pa ang alaya. gusto mong sabihin sa nanay mo? Itong yung pagkakataon. Sana naman dumating na tayo sa ganito. Sana maniwala ka sa akin na totoo yung sinasabi ko. Gusto ko rin makinig yung pakinggan yung panig ni Raul, ma'am. Kasi hindi naman pwede ba ganun-ganun na lang. Hindi ako uuwi sa bayan hanggat di mo hinihiwalay niya si Chong Raul. Paano yan? May dahilan ka na siguro. May kinakasama ka na kasi. Kayo mas pinili mo na yata yung lalaki mo kaysa sa akin. Kaya kong iwanan yun, ma. Ganun ko kayo kamahal. Pero kami parang hindi mo kami mahal. Mahal ko kayo. Magpakapuyat ba ako doon sa trabaho ko? Para lang mabuhay kayo. Yun lang naman ang kinabubuhay natin, di ba? Dapat naintindihan niyo rin ako. May pangangailangan din ako sa sarili ko. Nandun na tayo, ma. Pero bakit mas mahalaga pa rin yung Raul na yan? May prueba ka ba, anak, para may may makapagsabi pa sa atin dito? Kung Kahit na rin Ikaw mo lang kay eh. Kylie, ma. Hindi ako gumagawa ng kwento. Para saan pa? Grabe naman kung gagawa ng kwento ganito pa. Sige, ano nga ba ang nangyari kay Cristel? Para makumpirma natin ang tunay na nangyari, pakinggan naman natin ang bersyon mismo ni Tatay Raul. May aaminin ba siya o may i-deny siya sa pagbabalik? Alam naman po yan eh, ni Chong Raul. Bakit hindi niya lang sabihin? Hay! Sino ba ang nagsasabi ng totoo?
Sino ang dapat paniwalaan? Mabait naman sa akin yung si Chong Raul mo. Sabi niya, siyempre, wala kang man palagi sa bahay. Boyfriend niya lang yun, tas anak ako. Bakit ako pa yung lumalabas na masama? Anak, umuwi ka na sa bahay kasi hindi ako sanay na kulang tayo. Kung anong problema, sabi mo sa akin. Gusto ko lang buo kami pamilya sana. Maghanda na ang masinsinang harapan. Abangan, pag-usapan, personalan. Sa mga kwento, mga pangyayaring hindi inimbento. Baka naman sinisiraan mo lang. Yung dati pa naman eh. Hindi ka naniwala. Si Kylie nga, sinabihan ka rin, hindi ka naniwala. Wala kang pray eh. Hindi ako gumagawa ng kwento. Parang si ganito, ang sabi daw ay ganyan na nadinig ni ganito. Subukan mo munang pakinggan. Kung hindi inilatag ito ni Cristel at magbubulag-bulagan ka, nanay, meron ka pang pangalawang dalaga o Ulit na naman po. Nawala akong kamalay-malay. Kasi Ito. nag-alaga ko ng ahas sa bahay ko. Nakita ni ganito, nakasama mo si ganyan na asawa ni ganito. Huwag mo munang husgahan. ako po ang kausap ninyo. Ano po? Kasi kung magsisinungalingan po tayo dito, naglolokohan lang po tayo. Lagi mong tatandaan, walang hindi nagtataan sa mabuting usapan, pag hindi mo daanin sa personalan. Mag-ina, pinaglalayo dahil sa bagong pag-ibig ni nanay. Hindi lang basta dahil hindi boto ang anak, kundi dahil sa isang maselang paratang. 8 years ago, nabiyuda si Nanay Andrea at naging ama't ina ng 3 anak. February 2009, inuwi ni nanay ang bago niyang pag-ibig, si Tatay Raul. At simula noon, hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga bata dito, lalo na ang panganay na si Cristel. November 2012, si Cristel nag-alsa balutan. Nakitira sa isang kabarkada. Wala akong alam kung bakit siya umalis. Ang masama pa noon, nung sinundo ko siya ng December kasi gusto ko buo kami ng Pasko. Ayaw niya sumama. Ang sabi niya sa akin, Mama, pagka gusto mong bumalik ako doon, paalisin mo si Chong Raul sa kanya, sa bahay. Si Cristel, nagmatigas at may inaming lihim. Sinabi ko kay nanay na may nangyari sa amin ni Chong Raul. Kaso nga, ang nangyari, ang sinasabi ko lang daw, dahilan para maghiwalay sila. Hindi siya naniniwala. Sinisira ko lang daw ang relasyon nila. Ang sakit! Mas naging matimbang ang bagong pag-ibig kesa sa katugo. Ma, sana maniwala ka na sa akin na ganun nga yung nangyari. Hindi naman ako gumagawa ng kwento lang para ganun magkahiwalay kayo. Andrea! Nay, bakit po hindi matanggap ng 3 niyong anak ang inyong bagong pag-ibig na si Raul? Naging boyfriend ko na yun sa Raul, sekreto po, hindi nila alam. Naging boyfriend mo noong 2009, sikreto. Opo. Tapos nung dinaan ko lang sa biro, Nanak, mag-aasawa na ako ulit, 5 ba kayo? Mm. Nagkibit-balikat lang po, walang oo, walang hindi, walang sagot ng maayos sa akin. Tapos yung pangalawa kong anak, nanghihirap lang sa akin yun. Ayaw talaga nila akong pag-asawahin. Aayaw ka nilang pag-asawahin Opo, ulit. Pero, lumaya si Cristel, yung panganay mo noong November. Bakit? Hindi ko po alam, ma'am. After 1 week po nung siyang lumaya, sinundo ko siya. Pilit ko siyang pauwiin sa bahay. Mm-mm. Hindi po siya humarap sa akin. So, nung November na lumayas yung anak mo, sinundo mo? Opo, sinundo ko siya. Nung December, pero hindi pa rin siya sumama sa'yo? November pa po, sinundo ko siya. Pero ang humarap yung kaibigan niya. Ayaw niyang umuwi sa bahay. Ayaw Ang niya sabi niya bumalik. sa akin. Ano, wala po ba siyang sinabi kung bakit siya umalis ng bahay Nabanggit po niya, ninyo? ma'am. Sige, uwi ako sa bahay kung gusto mo talagang umuwi ako. Pero palayasin mo yung Chong Raul sa bahay na yan. Si Chong Raul daw, Opo. paalisin sa bahay. Sabi ko, kung gusto bakit? niya Anong umuwi. dahilan? Mm-mm. May nangyari po sa amin. Oh. May ginawa po sa akin yan. Nang pinilit ko siyang paaminin, bakit? Anong ginawa sa'yo? Oo. Sinaktan ka ba? Binugbog ka ba? Or ano pa man dapat mo sabihin? Oo. Wala na po siyang masagot sa akin. Iyak na lang siya ng iyak. Basta ang sabi lang niya, palayasin mo yan. Ang gulo po ng isip ko. Kung bakit ayaw mo umuwi ang anak ko, bakit anong ginawa ni Raul sa kanya? Oh, sige. So, siguro sa puntong ito, pagharapin na namin kayo ng anak nyo, hindi po ba? Na hindi raw po uwi sa inyo hanggang nandoon si Raul. Handa ka na ba na makaharap ang anak mo para maliwanagan ito, no, Yes, Nay? ma'am. Yes, ma'am. Ha, Nanay Andrea? Sige, tawagin na natin si Cristel. Makipagpersonalan ka na sa amin. Cristel, magandang gabi sa'yo, Cristel.
Cristel, narinig mo naman siguro yung mga sinabi ng nanay mo, no? Pero ang una kong tanong sa'yo, Cristel, bakit ka lumayas, Cristel? Hindi po kami okay ni Mama. Hindi kayo okay ni Mama. Paano hindi kayo okay ni Mama? Kasi di ba po ayaw ko kay Chong Raul. Mm-mm. Tapos sinabi naman po na naming magkakapatid na ayaw namin kay Chong Raul. Pero ayaw So, ko hindi lang maniwala. ikaw, pati yung iba mo mga Opo, kapatid. si Kylie din po. Si Kylie din. At saka, Si Christopher po. si Christopher. Yung So, bunso tatlo namin. kayo magkakapatid. O, tapos, Wala po siyang sinabi. Parang wala siya narinig nung sinabi namin na ayaw namin kay Chong Raul eh. Cristel, ano ba ang sinabi mo nung sinundo ka ng nanay mo? Ano ang nangyari? Dahil iyak ka na daw ng iyak. After nun, hindi ka maintindihan ng nanay mo. Ano yung nangyari? Ginagalaw po ako ni Chong Raul. Baka naman sinisiraan mo lang. Yung dahil dati pa naman eh. Ayaw na lang may kasama ako sa bahay. Tagal ko na sinabi niya sa'yo, di ba ma? Hindi ka naniwala. Si Kylie nga sinabihan ka rin, hindi ka naniwala. Wala kang prueba eh. Siyempre naman anak, hindi ko naman Kasi basta yun yung paniwalaan iniisip yung mo, ganun. sinisiraan ka namin. Paano mo Kasi mapatunayan? nung una mas si Chong Raul eh. Feeling ko nga mas mahal mo yun eh. Matagal na rin naman akong walang... Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jean Garcia para sa Personalan, ang unang hakbang. Bago po kami magsimula, gusto ko lang pong paalalahanan ang mga magulang na nanonood ngayon na maselan po ang laman ng masinsinang usapan natin ngayong gabi. Importante pong gabayan ng inyong mga anak na nanonood. Magkahiwalay na nagpasko ang mag-ina, inabutan na ng bagong taon ang hindi nila pagpansinan sa isa't isa. Si Cristel may maselang paratang sa amain, si Nanay Andrea, pinagtatanggol naman ang bagong pag-ibig. Ang tanong, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Samantala, gusto ko munang malaman ang reaksyon ng ating celebrity Uzi na kasing daring ng mga magazine cover at roles niya sa TV ang say niya sa mga issue. Hello sa'yo, Ellen Adarna. Hi, Ellen! Hi! Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Welcome sa Personalan. Yes, thank you for having me here. Okay, so saan ka pinaka naiintriga? Dito sa sitwasyon nila. Yung nanay, yung amain, at saka yung anak. Yung amain. Kasi parang hindi ko alam if nangyayari to before or nangyayari nung sila nasa mommy ng anak. Nako, ilalatag namin sa'yo lahat yan, Ellen, ha? So, babalikan kita later, okay? So, unahin na natin si nanay, ano? 4 na taong byuda nang makahanap ng bagong pag-ibig noong 2008, pero noong magsama sila noong 2009, hindi raw ito matanggap ng 3 niyang anak, lalo na ang panganay. Si Nanay Andrea, makipagpersonalan ka na po sa amin, Nanay